Si Ed Roth-Taylor ay isang kontrabidang lumalabas agad sa simula ng laro. Ginamit niya ang kanyang pagiging isang maharlika upang saktan si Ayla, ang matalik na kaibigan ng pangunahing tauhan ng laro, ngunit kaagad din siyang naparusahan. Hindi pa roon natapos dahil sa kagustuhang mag-high-ganti, nandaya si Ed sa entrance exam sa Sylvania Academy. Nahuli naman siya ng isang dalagang nagtatago ng tunay na pagkakakilanlan, si Pinia Elias Kroll, ang ikatlong prinsesa ng kaharian ng Kroll. Agad siyang hinarap ni Pinia. Taglay niya ang kasanayang insight eyes na kayang tuklasin ang kasinungalingan at pakay ng isang tao. Pilit na umapila si Ed, nagngangalit ang mga ngipin habang gumagawa ng iba't ibang palusot kahit na huling-huli siya sa akto. Ngunit isa-isa, ibinunyag ng insight eyes ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Sa huli, pinatalsik siya mula sa dormitoryo. At dahil dito, ang lahat ng tao sa akademya ay labis siyang kinamumuhian. Tinanong ni Pinia kung ano pa ang ginagawa ni Ed doon. Sadyang malas siya dahil nakatagpo siya ng taong hinding-hindi dapat niyang nakaharap. Gayunman, napagtanto ni Pinia na hindi pa siya tuluyang napapatalsik sa akademya. Sagot ni Ed, estudyante pa rin naman siya, ngunit pinatalsik na lamang mula sa dormitoryo. Hindi na pinatapos ni Pinia ang pagsasalita ni Ed at sinabihan siya nito na gagawin lamang daw niya itong mabilis. At dito ay diretsahan siyang pinaalis ni Pinia, hindi niya matiis ang presensya ng isang taong walang hiya na tulad niya. Nangako siyang kakausapin ang pamunuan ng akademya at hihilingin mismo ang pagpapatalsik ni Ed dahil sa kasuklam-suklam na pagkakasalan nito bilang mag-aaral, ang dayain at sirain ang kinabukasan ng iba. Ngunit hindi siya pinansin ni Ed. Mas inis pa siya sa nasunog niyang isda dahil sa sobrang daldal ng prinsesa, at dahil akala daw nito ay maikli lamang kanyang mga sasabihin. Ngunit alam niyang seryoso ang sitwasyon dahil si Pinia, bilang prinsesa, ay may tunay na kapangyarihan para patalsikan siya. Kaya, may nakakatakot na tingin, sinabi niya, malapit nang lumubog ang araw. Hindi ba't laging may mga armadong kawal na nagbabantay sa mga maharlika? Paano nakakarating ang isang prinsesa rito sa liblib na kagubatan ng mag-isa? Ngunit hindi natinag si Pinia. Sinabi niyang magsisisi si Ed kung gagamit siya ng karahasan dahil sa iniisip nitong wala siyang bantay. Ngunit hindi naman talaga karahasan ang nais ni Ed. Lumuhad siya, at sinabing nais lang niyang magpasalamat. Nag-alinlangan si Pinia sa biglaang pagbabago ng kilos niya. Pinaganya niya ang insight eyes upang tiyakin ang katotohanan at laking gulat niya nang walang kasinungalingan sa mga salita ni Ed. Alam ni Ed kung bakit siya nagulat. Ang pamilya Roth-Taylor na kanyang pinagmulan ay kilala at makapangyarihan. Ngunit ginamit ng kanyang pamilya ang kanilang kapangyarihan upang pagsamantalahan ang mga tao at magsagawa ng malulupit na eksperimento para sa immortalidad. Sa mata ng pangunahing tauhan, isa silang pamilya ng basura na nakatakdang tapusin. Ang kanilang kapalaran ay ikulong o pugutan ng ulo. Ngunit siya mismo, hindi na siya kinikilalang kabilang sa pamilyang iyon. Gutom man siya at nilalamig, mas mabuti na iyon kaysa mamatay. Bang dito ay makikita naman natin na lubhanang nasunog ang kanyang nilulutong isda at hindi na ito maaring kainin. Ngunit, para sa kanya, ito'y isang pagkakataon. Kaya kailangan niyang kumbansihin si Pinia ng walang kasinungalingan dahil kung hindi, tuluyan na siyang mapapatalsik. At kapag nangyari iyon, katapusan na ng laro para sa kanya. Naisip niya na ang panahong ito ay mga 1 linggo bago magsimula ang klase, panahon kung kailan, sa orihinal na takbo ng kwento, mapapatalsik siya. Ngunit bakit kaya narito si Pinia? Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, sinabi niya na ang pagdating ni Pinia na walang kasamang kawal at nakasuot ng payak na kasuotan ay patunay, nandirito siya para sa class assignment examination ni Professor Glass. Ang pagsubok na iyon ay ang paghahanap ng mahiwagang bid na nakatago sa kagubatan. Kilala ang pagsubok na ito na malupit. At bilang isang prinsesa, tiyak na ang target niya ay ang pinakamataas na klase, ang Class A. Ngunit tumawa lamang si Pinia, iniisip na binobola siya ni Ed. Ang tingin niya, hindi pa rin ito nagbago. Plano pa nga niyang irekomende kaagad ang pagpapatalsik niya. Ngunit nagulat siya nang sabihin ni Ed na wala siyang pag-asang makapasok sa Class A nang wala ang tulong niya. At kung nagsisinungaling siya, malaya siyang patalsikan ito. Itinuro ni Ed na sa southeast ng kagubatan may isang lawa, at sa gitna ng maliit na isla ay naroon ang higanteng punong tinatawag na Guardian Tree of Merilda. Doon daw makikita ang Reg Along iniwan niya. Sa una, hindi makapaniwala si Pinia. Ngunit nang sundan niya ang mga sinabi, natagpuan nga niya ang hinahanap. Lubos na nagbago ang impresyon niya kay Ed. 3 araw pa lamang ang nakalipas, isa itong walang kwentang sinungaling at mandiraya. Ngunit ngayon, ibang-iba ang nakikita niya. Nang matapos ang pagsubok, ipinatawag ni Professor Glass ang mga estudyanteng nakakuha ng bid.
Makikita natin ang mga estudyante na ay dala-dalang kani-kanilang mga beads, ang isa dito ay may dalang violet na crystal na may nakabaong pana, ang isa naman ay tila itlog ng dinosaur ang tangan sa kanyang likuran, ang isa ay bitbit na tila ba mga bola ng Dragon Ball, habang ang isa ay bitbit ang isang kristal na tila daay sa Lord of the Rings. Baka sa ata ng mga estudyante ang galak, ngunit agad silang itinapon sa Class F. At biglang lumo ng mga pagmumuka ng mga ito. Ipinaliwanag ni Glass na ang makakapasok lamang sa Class A ay ang mga nakahanap ng bid na kulang sa mahika. Tatlo lamang ang nakahanap nito, sina Ziggs, Lortel, at ang nakatagpo ng bid sa Guardian Tree of Merilda, si Pinia. Ang pinakamataas sa klase. Samantala, habang nakaupo si Ed, nagrereklamo pa rin sa kanyang nasunog na isda. Wala na siyang lakas gumamit ng sibat, kaya gumagawa na lamang siya ng payak na pamangwit. Habang nag-iisip, inalala niya ang prinsesang si Pinia Elias Scroll. Simula pagkabata, nasanay na siya sa papuri at kasinungalingan, kaya pinatalas niya ang kanyang insight eyes. Walang makakaligtas dito, kaya't wala silang magagawa kundi magsabi ng totoo. Ngunit may isa pang problema, kung makakapasok si Pinia sa Class A, mababago ang buong orihinal na kwento. Sa orihinal, si Pinia ay mabibigo, mapupunta sa Class F, at doon magsisimula ang kanyang pagbabago hanggang sa makilala siya bilang prinsesa ng pag-ibig. Kung mabago iyon, guguho ang buong takbo ng laro. Kahit hindi siya mapatalsik, mawawala ang silbi ng lahat ng kaalaman ni Ed. Ngunit naisip niyang hindi naman magbabago ang lahat dahil ang pinakamataas sa klase ay si Lucy Myril. Napansin ni Pinia ang kakaibang sitwasyon. Hindi nagsisinungaling si Ed, ngunit hindi rin iyon totoong regalo. Ang tunay na dahilan ng pagtatago ni Pinia ay dahil nais niyang patunayan ang sarili ng walang espesyal na pagtrato. Ngunit dahil sa mga sinabi ni Ed, wala na siyang magawa. Hindi niya makukuha ang nasabing marble dahil hindi talaga ito makukuha ng siya lamang. Ang karangalang kanyang makukuha sa hinaharap ay hindi dahil sa kanyang abilidad, kundi dahil sa mga tamang desisyon na. Ngunit ang ginawa ni Ed ay isang patibong para sa prinsesa. Hindi na mahalaga kung kasinungalingan man ito. Dahil ang prinsesa mismo ay may kakayahan upang malaman ito. At kahit nasabihin ni Ed ang katotohanang babagsak lamang siya sa pagsasanay na iyon ay mas pinili niyang patunayang mali sila at mapunta sa Class A nang walang tulong ng sinuman. Ngunit, si Ed ay hindi nagsinungaling. Siya ay mabibigo na payhanay sa Class A. Kaya't dahil dito ay wala nang magawa pa ang prinsesa. Inis na inis, sinabi niya na babantayan niya si Ed. Si Ed naman, abala pa rin sa pangingisda, at tuwang-tuwa nang makahuli siya. Lumipas ang mga araw, at dumating ang pagbubukas ng Sylvania Academy. Tumira si Ed sa isang lugar sa kagubatan, at kahit na araw-araw ay tumakbo siya ng madaling araw upang hindi mahuli ay kanyang gagawin upang makatapos lamang. Kita ang pagod at hingal, ngunit laking tuwa niya nang makarating siya sa Sylvania Academy. Nang dumating siya sa seremonya, maayos na nakaupo ang mga estudyante, nakikinig sa talumpati ng paaralan habang kumakain ng mga inihandang putahe. Naroon din si Ed, at kahit naririnig ang mga bulong-bulungan laban sa kanya patungkol sa pagkamuhi sa kanya ay nagpasya siyang huwag pansinin. Sa halip, nagpakabusog siya. Makikita ang huling subo ng karne at ang nakasalansa na maraming pinggan sa kanyang mesa na nangangahulugan sa dami ng kanyang nakain. Wala siyang ibang ambisyon kundi ang makapagtapos. May ilang babaeng estudyante ang nag-usap tungkol sa dessert na gawa ng sikat na chef at napansin nilang may kakaiba kay Ed. Para bang iba na ang tao sa kanilang harapan. At may nakapansin ding napakarami daw nitong nakain. Laking pagtataka naman ni Pinia dito dahil parang ibang tao na daw ang kanyang nakikita ngayon. Si Ed mismo, ang tanging hangarin, ay makatawid sa panahong iyon ng kanyang buhay sa katahimikan, at makapagtapos ng walang gulo.